naglatagaw ay nag-atiman sa ilang pagdako, kinsa ang magmatuto unsay ikahatag nila sa katilingban. Mga tao na ulipon sa salangan, nagdaot sa kaumaon, sa ilang panagway tanahon daw nagmalipayon, apan sulod sa dughan nagmasulubon. Kristohanong pagpagkabana, hatagi ug pili ang imong nadungog nakita. Dili ba nagkinahanglan man sila kang Jesus nga manluluwas ta? Matag pitik sa orasan, may tao nga sa kinabuhi nakabsan, asa siya paingon, aduna ba'y kasiguruhan, umaling kinabuhi sa kalibutan. Kristohanong pagpagkabana, hatagi ug pili ang imong nadungog nakita. Dili ba nagkinahanglan man sila kang Jesus nga manluluwas ta? Sulti na, sulti na, sulti na, sulti na. Okay, mga kapuso at kapamilya, patuloy naman tayo sa ating pagpakabana, no? Nandito pa rin tayo sa organizing. Nasa punto na tayo ng anong indikasyon sa mga level ng barangay kung ito ay apektado na, no? So magmula sa OG o organizing group sa bandang Visayas ay grupong pang-organisa at tumakyat na sa level ng KTO or grupong pang committing pang-organisa KP sa Visayas. Dito sa Mindanao ay KTO, hanggang sa maging hingpit na organisasyong masa doon sa Visayas, home hingpit na organisasyong masa, no? Tapos dito sa Mindanao, HAM, hingpit na asosasyong masa. So iba't iba pangalan pero parehas lang yan sila, no? So hanggang sa naging ad hoc. Tapos pag na-declare na ng partido ang shadow government, yung barangay, yun ay magiging na siya KRB, no? Committing Revolutionaryo sa barangay. So ganun ang mangyayari. So shout out muna tayo bago tayo mag-umpisa. Ay, tol, shout out sa'yo, tol. Kamusta ka naman dias Batangas? Ang imong uyab na pa? So shout out mo, tol. Sana bigyan ka ni Lord ng magandang pangangatawan, no? So shout out sa'yo. At si Mads Parlita Logramonti Palasan. Mads, kamusta dyan sa Batangan, Valencia, Bohol? Shout out sa inyo lahat dyan sa Batangan. Kamusta ko nila ni Igso Kusmi dyan sa Batangan. Okay, para makapag-umpisa tayo, magdasal muna tayo.
Imbitahin natin ang banal na espiritu para sa ganon magiyahan ta sa ating layunin dito sa ating pagpakabana sa atong barangay. Sa samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. O marika o Espiritu Santo, lamdagi ang akong kaisipan aron mailan namo ang kamatuoran nga mao si Jesucristo. Inita sa imong gugma ang among kasing-kasing aron mobati ug mutagad sa among isig katawo. Linisi kami gikan sa among mangilad nga mga pagbati. Og ipahilayo kanamo ang mga daotang tinguha nga makapukan sa kalinaw. Ginoo, himuag kami nga alagad sa imong kalinaw, diin ang pagdumot dalita namo sa kadait. Diin ang pagdagmal balusan namo sa pasaylo. Diin ang katahap dasigo namo sa paglaom. Diin ang kangitngit banwagan namo sa kahayag. Diin ang kasub-anan upayo namo sa kalipay. O Diyos nung agalon, itugot nga dili namo ipalabi sa among tinguha, kakami lipayon kaysa paglipay, kakami pagasabton kaysa pagsabot, kakami higugmaon kaysa paghigugma, tungod kay diha sa paghatag kita makadawat, diha sa pagpasaylo kita mapasaylo, o diha sa pagkamatay kita mataw ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Sa samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay, mga kapuso at kapamilya, tuloy tayo sa ating pagpakabana. So, ang ating talakayan nung nakaraan ay nagtapos doon sa sa struktura ng home at saka KRB, no? Hingpit na organisasyong masa at saka KRB. So, yung KRB, nalaman natin na ito palang KRB, ito na talaga yung Committing Revolutionary sa barangay. Ibig sabihin, pag na-deklara yan, ang KRB, kanila na talaga yan. No? Yung kahit na may nakatira dyan na mga nasa gobyerno, no? Kasi na-classify na nila yon kasi nag-conduct na sila ng kompleto ng social investigation, class analysis, inanalisa na nila yung mga tao na nakatira doon sa area, tapos nag-counter intelligence na rin sila, no? Kaya mayroon nang namamatay sa mga barangay sinampling pagka ganun na ang estado ng barangay. Kasi sabi ko nga, ang pag-organisa nila sa barangay, usually ito ay base sa mga dokumento na na-recover natin. Yung 3 to 5 sityo sa isang barangay, i-formula lang nila yon sa pag-organize. Pag nakuha na nila yung 3 to 5 sitios sa isang barangay, maro-roll out na nilang barangay. No? Ibig sabihin, pag nakuha na nila yan talaga, makuha na kasi may patayan na Patakot na yung mga tao dyan. No? Yung ayaw sumuporta, matakot na, aalis na kasi papatayin talaga. Marami ng mga halos lahat ng infested barangays may namatay talaga na pinatay ng kilisan kasi nga matigas, no? Ayaw sumuporta. Sa Barangay Linda, yung Barangay Linda dito sa Compostela Valley Province dati, ngayon Davao de Oro na. Itong Barangay Linda, I think nasakop ito sa anong bayan ba ito? Yung sunod sa Mawab. Doon yung nasakop yung bayan na sunod sa Mawab, Davao de Oro na ngayon.
Tapos itong Barangay Linda, nagkaroon ng patayan, pinatay mismo yung kagawad sa barangay kasi yun matigas talaga yun. Ang ginawa nila doon, ano lang simple lang yung kunwari ligo sila ng dagat, the council. Tapos yung council pala na dominar na sa kilusan. So, dun sa pagligo ng dagat, pinatay nilang kagawad. So, wala nang kumontra sa kanila. No? Kaya, nung nandun kami sa Barangay Linda, yung kapitan doon, madali lang ma-detect, no? Kung alam lang ng sundalo, madaling ma-detect kung gaano ka organize yung barangay o anong level ng barangay. Madali lang talaga. No? Kung ang sundalo, alam lang. Kasi, halimbawa, may namamatay na kasi 2 beses ang patayan dyan Yung unang patayan, sampling pa lang yun. No? Sampling pa lang yun. Halimbawa, katulad sa yung binanggit ko doon sa Norsagaray, Bulacan. No? Pinatay nila yung dinisiplina nila, sampling para manginig lahat at sumunod. No? Yun ang sampling. Yun naman ay sa pagpasok pa lang nila yun, no? Mabango na sila tapos para lahat sumunod ay pumatay. So kaya sabi ko nga rin doon yung ganun din nangyari doon sa Kambigsi sa Bilar, Bohol, no? Pinatay tapos ang akala mo makuha na natin, makakuha tayo ng impormasyon kasi sa mga kamag-anak. Tapos yung pala wala tayong makuha at sinisipa kung bakit siya pinatay kasi nga yun, nag-traitor daw sa kilusan, no? Matindi, no? Kaya nga, kaya ang nangyayari ay marami na, marami. Tapos yung pangalawang patayan, no? Yung pangalawang patayan, yun na talaga yung hinukman na sa hukbay, no? Hukumbayan sa barangay. O, yung may hukbay na sila, yung binanggit natin kahapon. May hukbay na sila, tapos mayroon na silang konsiho, nandun na yung committing tigpatuman, saka committing yung tigpatuman at saka yung executive committee at saka execom, no? Yun, nandun na yun. Tapos nandun na yung kanilang milisyang kalihukan sa baryo. So, doon makikita natin na ang bayan talaga o ang barangay ay kung hindi pa na-deklara during sa plenum, yung plenum, yun yung pangkalahatan nilang pagtipon-tipon. Nangyayari yan during sa anniversary ng CPP December 26, no? Yan, nangyayari yung plenum. At doon, kung marami ang dumalo, yung inaasahan nilang dumalo, ay yan, dideklara nila ang barangay na KRB, no? Pero sa mga panayam namin sa mga nag-surrender na mga commander talaga, ewan ko kung gano't katotoo yun. Sa buong bansa daw, o sa Visayas lang na tayo sinabi niya, isa lang talaga yung barangay na sa Bohol lang, no? Doon sa Bohol, yung commander ng BIC, yung Bohol Island commander, no? Yung BIC commander sa surrender, siya nagsabi na sa Bohol, isa lang ang nagdeklara na barangay na hingpit na organisasyong masa, home, no? BOP yun ang tawag na doon, BOP yung nagdeklara during sa plenum. Isang barangay lang, yung barangay yung
Barangay Daguhoy. Barangay Daguhoy ng Bilar. So, yun, no? Kasi taga doon si Commander Kumpok, no? So, yun ang nadeklara. Tapos, yung iba, hanggang ano lang talaga yun, hanggang ad hoc, no? Ad hoc. Pagka sinabing ad hoc, yun, kompleto na sila, no? Mayroon na rin hukbay, mayroon ng konsiho, ating patuman at saka yung executive committee o saka komisyon, no? Tagapagpalaganap, no? Tagapagpalaganap. Yun ng ano. Tapos andun na rin yung kanilang milisya, no? Kay kalihukang milisya. Milisyang kalihukan sa baryo, no? MKB, no? Yung nahati sa dalawa. Pero lahat yan, no? Yung namumuno sa mga ano na yan, sa committee, lahat yan ay nakakuha na ng ano yan, mga aral doon sa Kilusan, no? Nakasampa na yan doon sa Armado, no? So, kaya nakaposisyon na sila dyan. Ibig sabihin, nakapanumpa na yan sila, no? Unang panumpa. Tapos, doon, sila na maging head of committee. Yan ang tinatawag yung mga leader dyan, no? Sa mga komitiba niya. Halimbawa, siya yung kalihim, siya yung pulikalihim, siya yung committee sa edukasyong propaganda, no? Ibig sabihin, yan ay nakasampa niyan lahat, no? Tapos yung HR, yung PG, yung political guide, tapos yung in charge sa organisasyon, no? Bawa yung presidente ng organisasyon, yung sabi ko nga, yung inorganisa ng mga anak pawis, bayan muna, yan, no? Yan, to. Yan ay nakasampa niyan sila, no? Nakasampa na. Tapos, kaya nga yung grupo nila, yung grupo sa baryo, no? Pakita natin ulit, ha. Ito yung grupo sa Balangay. Yan. Tingnan natin. Yan. So, makita natin dyan. So, yan yung nadeklara na, no? Nadeklara na yan na KRB. So, ibig sabihin, makita natin dyan na yung subcommittee, kasi 5 barangay yan, 5 barangay. 5 barangay yung nadeklara dyan, no? Kaya, yung 5 barangay na na-organize ng 3 to 5 sitios, yung sa structure, sa kanila, sa patakaran nila, no? Yung basic. Pero hindi lang yan, mas marami pa yan kasi may mga barangay na maraming sitios, no? Sa laylayan ng bundok, katulad sa Barangay Nagbalay, no? Doon talaga kompleto, no? Tapos yan, no? Makita natin dito na yung subcommittee sa depensa, nandyan yung milisya ng bayan at saka self-defense committee. Ibig sabihin, lahat ng mga leader na yan dyan sa mga subcommittee na yan ay nakasampa na yan sa armaduhan at nakakuha na ng mga aralin yan doon. So, nakita natin dito, no, may kulay, dilaw, ibig sabihin, partido, no, partido. So, halos lahat parehang kulay, pero atras tayo dito sa ano. Makita natin dito sa ano, yan. Itong partido kasi dilaw ang kulay, and then yung armado, yung milisya, yan yung NPA, di ba? Armado sa baryo. So yan, pula. Tapos may puti. Yun yung puti. Yun yung sa National Democratic Front, yung kompleto na yan, yung CPP, NPA, NDF dyan sa barangay, di ba? O yan. Tapos ito magiging ad hoc na yan
Tapos, pag nadeklara na ng partido, pag during sa plenum, yan ang mangyayari dyan, no? Yung 5 barangay, deklara yan ng isang committing revolutionary sa baryo, no? Yan ang mangyayari dyan, no? Tapos, yan, makita natin dyan na mayroong hingpit na organisasyong masa yan sa pambansang kilusan ng magsasaka. Ito yung underground mass movement sa KMP, Kilusang Magbubukid sa Pilipinas, na legal, no, under ng National Democratic Front, yung diniscuss natin nung nakaraan, no. Ito yung underground, yung partido ng pambansa Kilusang Magbubukid, no? Yan. Tapos yan ang grupo ng mga kalalakian yan. Tapos sa mga kababaihan naman, yan yung himpit na organisasyong masa sa kababaihan, yung underground mass movement ng kababaihan na sa barangay ay yan, Malayang Kilusan ng Bagong Kababaihan. Sa baba niyan, nandyan yung grupo sa baryo. At nandito rin yung hingpit na organisasyong masa sa Kabataang Makabayan. Ito yung sa mga kabataan. So, di ba? So, yan. So, nakita natin dito natin na may atungang pwersa, no? Atungang pwersa. Ito yung mga politician, yung hatungang pwersa. Yan yung mga politician na nagsusuporta sa kilusan, no? Tapos sa ibabaw makita din natin yung subcommittee sa organisasyon. So yun yung mga sinusuportahan ng inorganisa ng mga bayan muna or manakpawis, no? Mayroon minsan organized ng Gabriela, yung kababaihan dito sa doon sa barangay Nagbalay sa Santa Catalina. Mayroong yung under ng Gabriela doon, no? Nag-organisa sila ng kabo, no? Kabo. May istorya doon bakit kabo yung kunin ko yung istorya noon. Andun sa yun eh. Ngayon, yung kabo na yun, ang meaning noon is kababaihan buhata. Yung under ng Gabriela yun. Pero alam nyo, ang nag-organize nun mga teacher. Di ba yung mga teacher, may mga membro sa ACT, no? The Alliance of Concerned Teachers, na ang tawag nito na party list. Yan, no? Sa kabila naman kasi yan. So yan yun, So makita natin, kaya dapat ngayon kasi magre-recover na naman ulit sila. Yung mga, tandaan nyo itong mga leader dito, ang target nila yan sa pag-organisa o pag-recover. Tandaan nyo yan, no? Lahat ng mga barangay na dating naapektuhan, tapos nagbalik loob na kayo, yan pa rin ang babalikan nila, no? Lalo na ngayon na humingi sila ng pistok sa ating gobyerno, no? So kaya kung pwede, manood din kayo doon sa sa mga sa YouTube ni Eric Silis, ni Ka-Eric, kasi yun lahat ng sinabi niya totoo yun, no? So kaya ingat tayo dito, no? Kasi tandaan natin, ang komunista ay hindi naniniwala sa Diyos. Ang bansa nating demokrasya ay ito yung mabasa natin sa Romans 13 verse 1 to 7, na may paniniwala sa Panginoon. In fact,
halos lahat tayo nabinyagan. Kahit itong mga NPA, kaya lang ang ideolohiya kasi nila ay walang paniniwala, no? So ganyan. Ngayon, nganuman nga nagpadayon man ang pakigbisog, no? Nganuman nga naay yung pakigbisog, yan yung kasagutan. Tungod sa tulo ka klaseng suporta, yan. Financial, material, ug moral. Ug kinsa may naghatag ana? Alam nyo ba kung sino ang nagbigay diyan sa sa financial, material at moral? Sa financial, maraming nagbibigay diyan kasama yung mga supporter, yung hatungang pwersa, no? Itong yan makita natin diyan, no? Itong puti, kasi organisasyon yan. Halimbawa, ang Anak Pawis nagbigay ng suporta through CERNET, no? Yung CERNET, yung Community Empowerment Resource Network, na nangalap sila ng pundo doon sa Europa, no? Tapos sinuporta sa mga inorganized na mga Anak Pawis at sa Kabayan Muna. So, sa Bohol ganun din, no? Yung mga bangon, yung humabol, yung hugpong ng mag-uuma sa Bohol, no? Yung humabol. Hugpong sa mag-uumang Bulanon, no? Yung humabol. CERNET din ang nagkondon, nagsuporta. So ngayon dapat alam natin ito para at least pag nag-recover sila, alam na natin, di ba? So yan. So yan ang mga balik tayo dito. Tapos nagbibigay ng materials, no? Kasagaran diyan yung mga politician na nagsusupport sa kanila, no? Di ba may mga kahaka nga na may kahaka na yung mga bayan muna nagsusuporta. Yes, oo. Kasi marami na rin tayong na-recover dyan, no? So, yan, no? Tapos, moral, no? Yung mga masa na, itong mga masa na nagsuporta, nagpakapi, yan. Yun ang nagbibigay moral sa kanila. Kaya hanggang ngayon, mayroon pa rin mga NPA na sumisira, gumigiba ng ekonomiya sa atong gobyerno. Tapos ato i-categorize ang mga nakatira sa barangay. Diyan sa barangay, kung yan ay infested, no? Kasi halos karamihan ng barangay ay infested. Mayroon tinatawag dyan yung mga anti-government, di ba? Yun yung mga leader dyan at saka yung mga membro, no? Dyan sa committee. Yan, matatawag natin yan na anti-government. Tapos, hindi naman lahat talaga sa barangay ay kanila na. May neutral din dyan, kaya lang hindi magpahalata. Kung nandyan yung sundalo, at sila sundalo, pag andyan na yung kabila, andun rin sa kabila, ganun. Kasi takot nga sila, no? Tapos, mayroon ding tinatawag kahit na yung barangay ay KRB na-declare na, mayroon pa rin pro-government dyan, no? Nakikisama lang yan sa kanila, no? Hindi talaga sa kanila lahat yan, no? Tapos, i-categorize naman natin yung masa, yung mga tao sa barangay. May tinatawag tayong basing masa. Ano itong basing masa? Ito yung mga masa na binabasihan, yung barangay mismo, no? Lahat yan, basing masa na yan. Pagka nadeklara na ng yan, o home, o kaya, lahat ng mga tao dyan ay basing masa. Tapos, basing bubong, no? Yung lahat naman ng bubong dyan, no? Kung naakyatan ka, lagi kang inaakyatan ng NPA, yan, basing bubong ka. Tapos, ugnay masa, no? Lahat ng mga nauugnayan, yun,
ugnay ang masa yon na tawag. So nakuha natin yan. At least alam natin kasi delikado, no, yung mga ang target nila sa pagpapalakas ay yung mga dati na nilang infested, no? Nakuha na nila. Tapos yung mga leader, bawa leader sa home, leader sa ano, categorize din natin yun. Yan yung tinatawag na sangay sa partido sa lokalidad, no? SPL, no? Tapos mayroong tatlong klaseng SPL, yung sangay sa partido, no? Sa lokalidad. Lokalidad kasi sa barangay level lang yan, no? So, kasi mayroon din tinatawag na sangay sa partido, yung mga regular na sa kuwan na talaga. Pero pag sa barangay level, natawag na sangay sa partido sa lokalidad. Yung mga naging leader, no? Bawa kalihim siya sa organisasyon, yung mga leader dyan sa committee, yan ang tinatawag na mga subversibong masa aktivista. Yung mga leader. Ngayon, pagka-membro ka naman sa committee, no? Bawa membro ka sa lahat ng leader, leader sa committee sa medical, leader sa committee sa edukasyon, sa pinansya, ayan ay tinatawag na organisadong masa. Yung lahat ng leader, lahat tinatawag na subversibong masa aktivista. Tapos lahat ng member naman, hindi leader yon, yun tatawag na organisadong masa, OM. Ngayon, mayroon ng tinatawag na IM, no? Ibig sabihin tatlong klase ng mga tao dyan sa barangay na leader, yung ISMA, SMA, subversibong masa aktivista. Yung hindi leader, membro lang, OM na yon, no? Organisadong masa na. Tapos influensyadong masa naman yung mga nagsusuporta. Kahit natakot ka dyan, tapos pakita ka ng suporta sa kanila, yung kanina yung sinasabi ko na nagsuporta ka kasi natakot ka lang, pero influensyado ka pa rin kasi natakot ka, ganun. Tapos ito yung mga recruitment. Kung ikaw na-recruit na, nakasama ka ng rally, no, bawa kasi diyan yun sila kumukuha ng sumasama sa rally, no? So grade 1 ka pa lang diyan, no? Sama-sama ka lang sa rally. Tapos pagka sumisigaw ka na ng ibagsak ang imperialismo, ibagsak ang kapitalismo, kapitalista, ibagsak ang feudalismo, no? Grade 2 ka na, no? Yun yung tinatawag ka ng National Democrats, no? National Democrats, pag sumisigaw ka na yan, no? Grade 2 na, bali, no? Nasa pangalawang level ka na sa kanilang sa partido, no? Tapos pag businggit ka ng revolusyon, pag sumama ka sa rally, tapos nangunguna ka na, musinggit ka na, sumisigaw ka na ng revolusyon na. Yan, no? Prospected candidate na mahimo kang membro. Prospected candidate member ka na, no? Prospect ka na maging membro ka sa partido. Prospected candidate member ka na, yung PCM, pagka sumisigaw ka na. Paglay ka ng sumasama, tapos nag-expose ka na doon sa kabundukan, katulad nung binanggit natin nung nakaraan, yung doon sa Samar, na nag-expose na sila sa nakisama na doon sa mga armado, nagbigay na sila doon ng mga pinaglumaan nila mga gamit, no? Exposure na yan, no? Exposure, ibig sabihin candidate member ka na, no? Kasi pag sumasama ka sa rally, no, sumisigaw ka na, prospected ka pa lang doon.
Pero pagka nag-expose ka na, doon ka na sa bundok, sumasama ka na sa armado, no? Kasi hindi mo naman alam na ang armado sasamahan niya doon. So, ibig sabihin, yung sabi, pasaka ka doon, candidate membro ka na, kandidato ka na. Pag nakatapos ka sa exposure, manumpa ka na doon. No? Yan sa grade 5. Ibig sabihin, grade 5 ka na, full-fledged member ka na. Tapos, pag nanumpa ka na, ikaw ay membro na sa partido, tapos sumama ka na sa NPA, naging armado ka, kay kung 6 na buwan kang sumasama doon. Tapos, na-orient ka na rin sa National Democratic Front, ikaw ay grade 6 ka na, kung makapanumpa ka na. So, ganun ang level. Kaya nga, kaya sinasabi ko ito, kasi ito yung target nila na i-recover. Ngayon kasi mahina na sila ngayon. Ibig sabihin, pag i-recover nila yan, pagka matuloy yung peace talks, mag-i-expand pa yan sila. Otherwise, no? Hindi pwedeng hindi yan sila mag-expand. Yan yung mga gusto nilang mangyari. No? Yan ang mga gusto nilang mangyari. Kaya, ingat tayo dito, no? Sa mga ito. Kasi, dito sa NPA, no, dito tayo sa NPA, mayroon 3 klaseng NPA, no? Tandaan natin to, no? Kaya nga maraming mga bases na may naiinkwentro tapos sumisigaw, 'di ba, namamatay, no? Namamatay katulad yung mga sinasabi ko, yung political guide actually, no? Sinisigaw nila yan na yung katulad ng sinabi ko doon sa Pantukan, no? 'Di ba yung mag-ama? Usually, yun ay political guide. Yun ay SDC, yun, Self-Defense Committee. Yun yung pinauna ng NPA para magbigay ng pasabilis. Ang pasabilis doon, yung pagtakbo ng bata tapos binalang sundalo, yun, nalaman na napainkwentro yung no, aware na yung mga armado doon, no? So yun, kasi hindi man pwede na yun, kasi lahat ng barangay, I think alam mo barangay itong Pantukan, barang 3 yata o Siam, ganun. So alam ng lahat ng barangay, alam kasi nag-sit-in kami, halos nagpurok-purok pa nga ng paliwanag na wag mo nang magmaso. Pero bakit nangaso sila? Ibig sabihin, yun ay yung political guide, no? Yun ang nangyari. Tapos maraming basis na yun nangyari, no? Kahit sa Negros din ganun. Yung mga sinasabi ko. Kaya ingat tayo dito kasi yung sa Negros din nga nangyari to, no? Kasi halimbawa, yung NPA may 3 klase, regular, may itong tatawag na integration, mayroon din natawag na tuck-in. Paano natin malaman ito na regular? Halimbawa, kasi siyempre yung mga regular, nandyan na yan sa SYP, no? Nandyan sa SYP. So, regular na yan sila. Itong mga integration, paano malaman? Itong mga MB, hindi naman taong barangay yan Hindi naman regular NPA yan. Yan lang yan, nagre-reinforce lang yan sila sa NPA, tumutulong lang. Hindi talaga NPA yan, hindi regular yan, no? So, kaya nga tinatawag na milisyang kalihukan sa baryo, no? Nanggigit-git lang yan sila pag may sundalo kasi dipinsaan yung barangay nila actually, no? Hindi talaga yan. Yung naiinkwentro natin yung milisya ng bayan lang yan. Kaya pag namatayan, di ba kadalasan, mga sundalo shout out, no? Di ba pag may namamatay na sa inkwentro, yung unang inkwentro pa lang, tapos sisigaw yung mga yung mga NDF, yung karapatan na hindi NPA yung mga yun. Totoo man yan. Hindi talaga NPA yun. Yun? Kasi nga yun yun ang integration na so sumama lang doon yun, no? Pero dahil sila yung
sila yung natamaan dahil may baril, report doon. Automatic NPA yan. Maraming bis yan nangyari dyan sa shout out kay Vice Mayor sa Santa Catalina, Carl, Vice, shout out sa iyo, no? Diyan lahat sa isa sa vlog natin yung Santa Catalina kasi maganda yung karanasan natin diyan eh. So, mga kapusot kapamilya, doon sa Santa Catalina, ito si Vice Mayor watching natin ngayon, si Carl Patrick Hardiniano. Ito yung pinaka-close namin doon. Pati yung papa nga nito naapektuhan, no? So, mga kapusot kapamilya, ang namamatay doon kadalasan hindi talaga regular, no? Maliban na noong nakuha na namin yung masa. Pero nung hindi pa, hindi mga regular na mamatay, kadalasan mga imbi lang, milisya, no? Kasi nga sila yung tagagit-git eh. Kaya sumisigaw yung mga karapatan doon na hindi sundalo, magsasaka lang yung namatay. Hindi yan NPA, no? Hindi NPA yan. Kaya kakasuhan ng sundalo. Yan, ingat tayo dyan mga kasundaluhan. No? Kasi hindi pa NPA yan ang kwento natin, no? Mga milisya pa lang yan. O, kaya nga idideklara nila na hindi NPA yan kasi mag-uuma, totoo man yan. Kaya lang, dahil lumaban sila sa gobyerno, pag namatay sila, ang report ay NPA, di ba? Pero totoo nga, tato yun ang integre. Ngayon, ano naman itong tuck-in? Doon pa rin sa Santa Catalina, sikat talaga itong Santa Catalina. Mayroong isang karapatan daw, no? Karapatan daw. Usually, totoo, kasi harapan kami sa barangay ng Balay. Si Iranian, si Kawad, anong bang pangalan nun? Efren Alporque Kawadja, no? Yung papa niya Iranian, tapos si mama niya Pilipina, Alporque, apelido. Ngayon kasama yan ni Kamabin doon sa Nagbalay. Harapan talaga kami doon kasi aakyat sila sa bundok. Ngayon, nung nagkaroon ng plenum yata doon sa bundok, no? Na-enkwentro, namatay si Efren Kawadja, yung Iranian na sinasabi ko. Namatay talaga yon. Maraming namatay doon. Kasi namatay din yung doon, yung mga taga doon din, yung armado sa Nagbalay doon sa sitio na Gudod, sitio ba yun? Isa doon sa taas. Tapos, yon, kumana na naman yung makarapatan na mga mag-uuma yan. Tapos, kaya dali-dali ako pumunta doon sa barangay Nagbalay kasi nagharapan kami doon sa barangay noon eh. Tapos, kinuha ko yung blatter. So, nandoon yung pangalan niya na karapatan talaga sila. Hindi NPA, Hindi NPA. Tapos, kumuha din kami doon ng blatter doon sa police kasi report din ng mga tao yun. Kasi nagkaroon na ng ng ordinansa sa Negros Oriental na yung pag-regulate sa mga outreach activity. So, nung pumasok doon yung lahat ng mga mayroong outreach activity program doon sa mga barangay sa Negros Oriental. So, kukunin yung mga tapos iba-blatter din sa police. No? Kasi nasa police na rin yun. Kaya kumari kami ng blatter doon. So, nakita, armado, nakuha na ng importin enkwentro, maraming patay doon, mga ilan bang patay noon na mga sundalo. Yun na yung sinabi ko na ang 79 Infantry Battalion doon sa Negros nung nakuha na namin ang masa, kami na rin ang nagdideklara ng giyera. No? Tandaan natin pag hindi natin makuha ang masa, lagi silang pabor, lagi na mamatayan ng sundalo. Yung 79th IB, lagi na mamatayan. Almost tuwing operation yun, no? Tapos, nung makuha na namin ang masa na baliktad, sundalo na nagde-declare ng gira. Tapos yun, namamatay na sila ng marami, sundalo wala. No? Ganun. Kasi nga,
naituro na ng masa yung mobility corridor nila. So, done, naturo na. Kaya nga, namatay yung, karapatan doon. Si Efren Kawadja, sugatan si Mabin, marami pag namatay. No? Yung iba NPA talaga. So, yun, no? Kaya, yun yung mga composition. Pag meeting yan, kasi, siyempre, may sasampa doon na mga politician. Ganun din ang politician. Pag namatayan doon, maatulan nga, maigo siya bala dito sa nainkwentro, may tabo ang report na NPA pod, pero tak-in na siya, no? Tak-in, no? Dito alang dito kay nag-meeting, nagsuporta siya sa kalihukang revolusyon. So yan, no? Yan ang ibig sabihin ng NPA. Hindi lahat NPA, no? Kaya minsan ang sundalo miso alanganin, no? Kasi magaling yan nga sila manlinlang. So marami nang nalinlang. Tapos ngayon susubukan na naman nilang linlangin ang gobyerno. No? Tapos kaya inipit-tipit na nga sila sila Ka-Eric kasi nagre-red tagging. Hindi man talaga red tagging yan. Kung alam nyo lang yung sitwasyon ng nangyayari sa infested area, ito yung nangyayari. Ito talaga, no? Ito ang nangyayari. Kaya walang anong tawag nito. Walang red tagging, no? Matatawag natin ng red tagging kasi ang pulang manggugubat yung tinag natin sa mga tao. Totoo naman. Di ba? Kung totoo kung red tagging nga, palagay natin, totoo yan kasi siniwalat natin yung mga ginagawa na kamalian ng NPA. Kasi sabi ko nga, ang komunista legal na pagka-repeal na Republic Act 1700. Kaya nga bumaba sila mga leader tapos sumapi doon sa Republic Act 7941 yung party list. Kaya yung mga leader ng komunista nandyan ngayon sa ating gobyerno. Di ba? Nandyan sa ating gobyerno. Maliwanag pa sa sikat ng araw yan. Nandyan sila nakaupo sa ating gobyerno ngayon. Kaya nga mahirap pumasa baguhin yung batas natin. Kasi andyan mga politician naman natin na hindi nila kakampi, oportunista naman, parang kumampi na rin. Ganun ang nangyayari sa bansa natin, no? Kaya ang hirap, no? Ang hirap natin kasi bawa ikaw nakatira ka sa liblib na lugar, infested na area. Ngayon nasa gobyerno ka, ang tawag sa iyo ay kontrarebolusyonisang aktivista. Tapos magbibigay ka ng buhis. Ang buhis na binibigay mo, tinatawag din niya ng RBQ. Revolusyong buhis sa kaaway ng uri. Kasi kahit anong mangyari, kaaway ka pa rin. Nasa gobyerno ka eh. Halimbawa, sundalo ka o kamag-anak ka ng sundalo. Ngayon, siyempre, ikaw ay nakatira sa mga lugar na infested, no? Liblib na lugar, infested ng NPA. Siyempre, hihingan ka rin nila ng buwis, nagbibigay ka. Kahit nagbigay ka, dahil ikaw ay kontra-revolutionaryong masa aktivista, ikaw ang binibigay mo na buwis, ay tinatawag yan na RBQ, revolutionaryong buwis sa kaaway uri. Bakit? Bakit kaaway ka? Kasi nasa gobyerno ka eh. Mayroon ka kamag-anak sa gobyerno, lalo na kung nakas gobyerno. Kahit na nagbibigay ka ng buwis, revolutionaryong mas aktivista ka, RBQ ka pa rin, no? Yan. Maliban doon sa mga supporter na mga politician. Kahit nasa gobyerno sila, kasi leader naman, nakapanumpayan sila. Katulad ng mga leader na nandyan sa taas, nasa Kongreso at saka sa Senado. Di ba? Yan. Yung nasa representative ng party list. So, maliwanag naman yan na mayroon talaga. No? Kasi nga, na-repeal yung Republic, panahon ni General Ramos, na-repeal yung Republic Act 1700, the anti-subversion law. No? Ito nga, balik ko na lang na pagsulti na dahil sa pagka-create yan panahon ni Carlos Garcia, nung mamatay si Ramon Magsaysay, bumagsak ang unang komunista. Nag-number 1 tayo sa agrikultura. At dito pa nag-aral
ng pagsasaka ang mga karatig bansa natin dyan sa Los Baños, Laguna, kung saan itinayo ang International Rice Research Institute, no? Kaya number 1 tayo sa agrikultura sa panahon na yon, pagbagsak ng komunista. Dahil sa Republic Act 1700 na yan. Number 2 tayo sa ekonomiya, number 2 tayo sa Hapon, no? Dito sa Asia, pagbagsak ng komunista sa Pilipinas noong panahon ni Carlos P. Garcia. So, ngayon, pag ilan tayo, wala na, kasi ito, sinabotahe yung ekonomiya natin ng mga komunista. That is, economic sabotage. No? Nandiyan na sila sa ating gobyerno. Kaya, butan mo, nagkakagulo yung mga kwa natin. Lower at saka upper house. So, yun ang kwan doon. Dapat alam natin yan. No? Hindi yung, kasi kadalasan naman kasi, hindi natin maano. Ngayon, malapit na naman ang eleksyon. Tapos, marami na namang mga ano. Kaya dapat, aware tayo mga kabarangay. Dapat magpakabanata. No? Magpakabanata. Kasi, ito yung yung dinidiscuss pa lang natin. Nandito pa tayo sa pagtulunan ni Mao Zedong. Ito yung encircle theory, no? Magmula sa kanayunan. Ngayon, umpisahan naman natin yung Marxism theory bukas. Tingnan natin. No? Kasi maganda yung talakayan natin, no? Tapos i-share natin din to, no? Lalo na sa ating kasundaluhan na nanonood ngayon. Shout out muna tayo, no? Bagay, shout out. Nanonood yung ating kapatid, no? Si Bagay, ating kasundaluhan nanonood. So shout out, no? Shout out din kay Emmanuel Oclaret Pagaran. Shout out man, kumusta mo diha? Sa aking maninoy na walang sawa sa pagsubaybay, at sa aking utol, at saka kay Markel watching, shout out, no? Sa inyong lahat, no? At sa aking kumaring Perlita Palasan, shout out Mads, no? Shout out kay Vice Mayor Carl Patrick Hardiniano, Vice Mayor ng Santa Catalina, Negros Oriental. Sa aking pinanggang iha, si Jeremy Conag. Okay. So, mga kapuso at kapamilya, kailangan talaga tayo, dapat malaman natin to. At sa aking Brad John Pids Electuna, dating Sangguniang Bayan member, tumakbong mayor, ngayon kapitan, no? Kapitan sa poblasyon Santa Catalina, Negros Oriental. Shout out Brad John Pids Electuna. Regards ko kay ni Father Silio, kung magkita mo, wa na ko'y number niya wa na ko'y kontak niya, Brad. Ni Father Silio Bumidiano. Shout out ko niya, Brad. Oy, si Bulantoy. Kisam ni Bulantoy ni. Si Bulantoy, shout out sa iyo, Bulantoy. Shout out din kay Marciana Bahaido ay sa Tugbungon, no? Shout out sa inyong tanan taga Tugbungon, Garcia Hernandez Bohol. Og si Gerly Galindo Magbunag, shout out sa iyo, pamangkon. Kunin pamangkon, anak ni ng Pilisa, no? Na badiha sa kuan, San Isidro. Sa San Isidro, wala na. San Isidro, General Santos City. Si Girly Galindo Magbunag. Okay.
Para tuloy natin bukas, dito naman tayo sa ano, ay i-recap ko lang kung meron akong nakalimutang banggitin dito sa ano, dito sa pag-organize sa barangay, dito sa ano, dito sa pagtulon ni Mao Zedong, no? Tapos bukas doon tayo sa Marxism theory. Maganda to kasi dito lahat yan pinagkukuha natin doon sa NDF organization, no? Sa CPP, NP, NDF. Ngayon, bago tayo magtapos, kakantahan ko muna kayo, no? Pero at least maligaw mo sa akong kanta bisag muamao na yun ni, no? Muna tong kantahon. Ayaw kadlok sa iyong pagpanaw sa kalawuran. Ang Ginoo anak kanunay sa inyong kiliran. Ayaw kadlok nga moabot ang mga katalagman. Kamu panalipdan sa gugma sa atong amahan. Kung inyong gitinguha nga inyong kalagaran, ang mga kaigsuunan, labi na ang mga hinikawan. Ngayon nga lig-onon ninyo ang inyong baruganan, tungod kay dili lalim ang inyong nasudlan. Apan ayaw kahadlok sa inyong pagpanaw sa kalawuran. Ang Ginoo manakanunay sa inyong kiliran. Ayaw kahadlok nga muabot ang mga katalagman. Kamu panalipdan sa gugma sa atong amahan. Kamu panalipdan sa gugma sa atong amahan. Okay, kapuso at kapamilya, nagakig salamat sa inyong subaybay, no? Kanunay mong nagsubaybay sa atong pagpakabana sa atong barangay, o maghinaot ko nga kitang tanan unta tagaan sa Ginoo sa maayong panglawas, no? So hinaot pa unta, no? Nya kini atong pagpaminaw dinhi sa atong pagpakabana, atong pinduton pod ang atong pinduton nato ang heart button sa atong pagpakabana, no? Tapos paki-subscribe na rin ang ating YouTube channel, Maxbin TV, no? Maxbin MC, tapos space, tapos Beans, no? Victor Eco November Zira, no? So ang Mac is Mike Charlie space, tapos Victor Eco November Zulu, no? Yun ang ating YouTube channel, no? TV channel. So paki-subscribe na lang, okay?
Daghang salamat mag-ampo sa ta para sa atong pagtapos, no? Sa atong sa atong programang pagpakabana sa barangay. Okay, daghang salamat. Okay, ampo sa ta. Sa samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Umarika o Espiritu Santo, lamdagi ang among kaisipan aron may nanamo ang kamatuoran nga mao si Hesukristo. Inita sa imong gugma ang among singkasing aron mabati ug tagad sa aming sigataw. Dinisi kami ikan sa among mangilad nga mapagbati ug ipahilayo kanamo ang mga daotang tinguha nga makapugkan sa kalinaw. Ginoo, himuha kami nga alagad sa imong kalinaw. Diin ang pagdumot dalitan namo sa kadait, diin ang pagdagmal balusan namo sa pasaylo, diin ang katahap dasigon namo sa paglaom, diin ang kangitngit banwagan namo sa kahayag, diin ang kasub-anan hupayon namo sa kalipay. O Dios no agalon, itugot nga dili namo ipalabi sa among tinguha, nga kami lipayon kaysa paglipay, nga kami pagasabton kaysa pagsabot, nga kami higugmaon kaysa paghigugma. Tungod kay diha sa paghatag kita makadawat, diha sa pagpasaylo kita mapasaylo, ug diha sa pagkamatay kita mataw ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Sa samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay, daghang salamat mga pamilya ug kapuso sa inyong pagsubaybay sa atong pagpakabana sa baryo o kitang tanan unta gidasig diha sa pagpakabana diha sa atong mga kabaranggayan. Aron ang atong mga kabaranggayan mula mo kini diha sa kahapsay ug kalinaw uban sa gugma sa atong Ginoo. Maayong gabi sa tanan.